Magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po ay magkakaroon muli ng ating daily words of encouragement. At ang Panginoon po ang patuloy na magturo sa atin ng kanyang mga prinsipyo dito sa salita ng Diyos. At tayo po ay lumago sa pananampalataya sa Kanya. And pwede po tayong magkaroon ng laging encouragement at katuruan ng salita ng Diyos upang tayo po ay maging matibay sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin as we start. Kilang Diyos Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makakapag-aral muli kami ng iyong salita at sa sandaling ito, Panginoon, kahit short lang po ang aming oras, pero naniniwala po ako na meron pa rin po kayong mensahe na ipaparating sa bawat isa sa amin. Patawad sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin ko po dito sa Hebrews ang ating text po, verses 24:11, Hebrews chapter 11, verses 24 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi ng Bible: By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, as seeing him who is invisible. Sabi niya, walang iba kundi ang ating Panginoon. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. By faith Moses. Yan, by faith, Moses. Kilala po natin si Moses, mga kapatid. Opo, of course, siya po ay sa panahon ng kanyang nanay at tatay ay gusto pong patayin ng king ang hari ng Egypt, ang mga maliliit na bata sa kapanahonan pong ito. Kaya nga po nung ipinanganak si Moses, nakita ng kanyang nanay na he is fair, so magandang klaseng bata, at kaya po niya tinago ito for 3 months, sabi ng Biblia. Pero nung hindi niya na po ito kayang itago, ay pumunta po siya doon sa tinatawag na Nile River, and nilagay niya po sa isang basket, and pinaalon niya po doon hanggang sa makuha ng anak or daughter ni Pharaoh, alright, habang naliligo po doon sa river na yan. Okay, so tapos nung nakita ng Pharaoh, tinignan po nila ito, nung buksan ay bata, and nakita po ni Miriam, okay, yung kapatid ni Moses na nakuha ni daughter ng Pharaoh, at siya agad-agad po siyang lumapit at sabi niya, gusto mo bang ikukuha ng kita ng mag-aalaga dito? So okay, tinawag naman po ni Miriam ang kanilang nanay na si Jochebed, at habang inaalagaan si Moses ay meron po siyang sahod, sweldo, wages from the daughter of Pharaoh. So lumaki po si Moses doon po sa palasyo ng Ehipto, at sa pamamahala ng hari po diyan na Pharaoh kung tawagin, and of course, dahil nga po si Jochebed ang nagpalaki sa kanya, lumaki po siya hindi sa kultura at pananampalataya ng Ehipto. So hindi po sa pagan practices, pagan ways, kundi lumaki po si Moses, nakilala ang Diyos dahil po tinuruan po siya ng kanyang nanay na si Jochebed. At nung malaki na po siya ay talagang naging marunong po si Moses, talagang naging bihasa, naging sikat, naging maayos ang kanyang buhay sa Ehipto. At alam niyo po ba, siya na po yung next Pharaoh kung tutuusin. Siya na po yung magiging next Pharaoh kung tutuusin. Pero makita po natin dito sa binasa natin kanina sa 24, when he was come to years, nung malaki na siya, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tinanggihan po niya na tawagin siyang anak ng Pharaoh's daughter. Bakit? Sapagkat kilala niya po ang buhay na Diyos. Kilala niya po ang kanyang Diyos, walang iba kundi yung mga Diyos ng mga Hudyo, ng mga Hebrew people. Opo,
At sabi niya, hindi, ayoko. Kasi alam niyo po ba ang mga Egypt, ang Diyos po nila yung ahas eh. Diba, nilalagay po nila sa ulo nila, yun ang Diyos nila. Kaya nga po, hindi po yan Christian country, kundi po yan ay pagan country. Ano ho? So they worship images, they worship animals, they worship those who are yung mga creator, more than the creator, sabi ng Biblia. They, can you imagine, they worship the creator or the creature more than the creator. Yung creator ang sinasamba, hindi yung naglikha. Oo. Kaya sabi niya, ayoko dyan. He refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Hindi na bale na mag-suffer ako, ma-afflict ako with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Ganda pong talata ito eh. Kaysa naman ma-enjoy ang pleasure ng kasalanan na dulot ng sanlibutan ito for a season. Tingnan niyo po yung mga tao ngayon eh. Nagpapakasasa sa material na bagay, nagpapakasasa po sila sa pleasure ng sanlibutan, di ba? For a season, hindi po pangmatagalan yan eh. Ang pangmatagalan ay yung spiritual, yung eternal things. Pero anumang bagay sa lupang ito ay just temporal, that means for a season. Yung pera po for a season, mawawala po yan. Madaling mawala, isang hospital lang yan, wala na. Oo. Yung 1 milyon ngayon ay madali lang maubos. Oho. So kaya, kaysa naman ma-enjoy ko yung sin for a season, aanhin ko yung pera. Kung malayo naman ako sa Diyos, maaring ganun ang iniisip ni Moses eh. Oo, may sasakyan ako, may malaking bahay, magara ang aking pamumuhay, sa akin lahat ng kayamanan sang sanlibutan, pero for a season, di ba? And by the way po, talagang nagdudulot ng kabigatan ang anumang hindi sa Diyos. Tandaan natin, tandaan niyo po, ang diablo, pwede siyang mag-offer ng anumang bagay ng mundong ito para lang tayo malayo sa Diyos. O, tignan niyo po ang mga tao ngayon, maraming pera pero malayo sa Diyos. Maganda ang kalagayan, may trabaho, profesional, negosyante, pero malayo sa Diyos. Oho, hindi po siya, wala siyang Biblia, hindi nananalangin, walang church, wala po siyang pakialam sa Panginoon. Basta ang pinapakialaman niya lang, yung kayamanan niya, yung pleasure for a season. Pero nais ko pong sabihin na wala po tayong madadalang mga bagay, material sa lupang ito. Oho, after death, kaya nga sabi niya, di na bale, pipiliin ko na lang ang mamuhay kasama ang mga anak ng Diyos, mga tao ng Diyos, kahit nagsasuffer, kahit pa sa affliction, at least namumuhay sila sa kalooban ng Diyos. Oho, sila po ay namumuhay kasama ang Diyos, sila po ay namumuhay na naglilingkod sa Diyos, nag-worship sa Diyos, sila po ay namumuhay na dala-dala ang salita ng Diyos, yung kanilang pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Diyos, yung asawa, yung mga anak, ay lahat, nakikita mo ang involvement nila sa ministry ng ating Panginoon. Mas masaya po yun. Oho, nakita ko rin po yan eh. Mas masaya po na nasa kalooban ka sa Diyos kahit kaunti lang ang meron ka, pero alam niyo ang Diyos hindi nagpapabaya eh. Lahat provide niya. Sabi nga ni David, ako, naging bata ako, ngayon matanda na ako, pero hindi ko pa nakita ang isang righteous na tao na naiwanan at nagpapalimos ng tinapay. So, God will provide all the things that we need. Oho. Pero, masaya pa, kasama mo ang pamilya mo na nananalangin kayo, diba, naglilingkod kayo, soul winner kayo, nakakatulong kayo sa iba, naayos ang buhay, diba? So, yung mga anak, masunurin sa kanilang magulang, so, mas maganda yan eh. Oo, kaysa naman mag-enjoy, pleasure for a season, diba? Maraming bisyo. So, dahil sa sobrang dami ng pera, dinadala sa bisyo, sa kasino, sa sugalan, kung saan-saan. At sanhi pa yan ng pag-aaway. Oho, narami po akong naringgang ganyan sa mga pinupuntahan naming bahay-bahay. Kaya pinakamaganda po, nasa kalooban tayo ng ating Panginoon by faith. Sabi pa sa 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Okay, sabi niya, di na baling may reproach kasama si Kristo, kaysa naman may greater riches
na treasure sa Egypt, sabi niya. Kasi siyempre, kumbaga, naging anak siya legally, ng Pharaoh's daughter, kumbaga, first family. Okay? Pero di na bale, sabi niya. Ayoko yung greater riches. Okay lang mag-reproach with Christ, basta kasama ko ang Panginoon. Kaya nga sabi sa 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. So nakikita niya po yung Diyos sa kanyang buhay. Nakikita niya ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nagumigising sa atin, ang Diyos nagbibigay ng hangin, ang Diyos ang nagpapakain, ang Diyos nagbibigay ng kaayusan ng kaisipan, pagpapanatili sa peaceful life, kasiyahan, talagang sapat na sapat, with satisfaction and fulfillment sa buhay. Bakit? Malapit siya sa Panginoon. Yun po dapat ang ating gayahin, katulad ni Moses, through faith, by faith, sabi dito, Moses. Kung wala po tayong pananampalataya sa invisible God, ay talagang yung nakikita lang po natin dito, talagang may inggit ka na lang. Oo, yun na lang ang susundan mo. Pero salamat sa Panginoon, tinuruan niya tayo, binigyan niya tayo ng vision na hindi po material ang ating buhay, kundi spiritual. At ang kayamanan natin ay ang Diyos. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Ang nagko-comfort sa atin, Diyos. Ang nagbibigay lakas sa atin, Diyos. Ang bumubuhay sa atin araw-araw ay Diyos. Ang nagpapakain sa atin, Diyos. At ang tirahan natin ay langit. May mansion po tayo doon. We will walk on the streets of gold. We have mansion up there in heaven. At napakagandang klaseng buhay. Walang kasalanan, walang jablo, walang sickness, walang hirap, wala pong problema. Talagang forever na tayo po ay mag-worship at mag-fellowship sa langit balang araw after this life. Maigsi lang po ang buhay. Pero gugulin natin ang natitirang buhay natin kasama ang Panginoon kung anong gusto niya sa ating buhay. Hindi po natin pagmamayari ang ating buhay. So by creation, sa Diyos po tayo, create tayo. By redemption, tinubos pa tayo, namatay siya sa cross. Sa Kanya tayo. Kaya kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Hindi yung gusto natin. Hindi yung gusto ng tao. Hindi yung gusto ng politiko. Hindi gusto ng sino man. Diyos yung gusto niya. Ano bang sinasabi niya dito sa Biblia? By faith. Di ba? So susunod lang po tayo sa Panginoon. Kilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay. At salamat na kayo po ay patuloy na kasama namin sa araw-araw. You are the omnipotent God. God, all-powerful God, all-knowing God, omniscient, and omnipresent God. Alam ang lahat, Panginoon, all-knowing, and all wherever nandoon po kayo. Ay salamat, Panginoon, kayo po ang Diyos namin. Pagpatuloy niyo pagpalain ang aming paglilingkod sa inyo, patuloy na masunod namin ang kalooban niyo. Patawad din po sa lahat ng kasalanan, pagkukulang, pagpalain niyo lahat ng nakikinig, sampo ng kanilang pamilya. In Jesus' name I pray, Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement sa hapong ito. Magandang hapon po at see you on the next episode. God bless.